Today, I receive all the God's love for me. Today, I open myself to unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed the IMG family. In Jesus' name, Amen. In the name of Father, Son, and Holy Spirit, Amen. 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 And then SMD Shinli, please go ahead. Hello po. Good afternoon po sa lahat. Well, it's really an honor para po i-introduce po yung speaker po natin ngayon. Oo nga, tita. Matagal po ako absent, no? Well, our speaker this afternoon is a certified public accountant, an associate financial planner, a financial literacy advocate, an underwriter po ng Manila Bankers. Si Sir Joey din po, yung sumusuporta po sa team namin. Hindi po nagsasawang sumuporta, lalo na po sa Team Expand at sa IMGB1 family. So without further ado, our speaker this afternoon is CEO Joey Villanueva. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Madam SMD. And again, welcome sa 10 simple ways to win in IMG. Syempre, ang tanong, gusto ba nating maging winner sa IMG? O gusto nyo patingin-tingin na lang? Di ba? Parang kapag ikaw is walang pera, tapos pumunta ka doon sa mga mall, di ba? Tapos pupunta ka doon sa shop, tapos nakita ka nung nagtitinda. Alam niya na kaagad na wala kang pera. Kasi patingin-tingin ka lang eh. So dito, kapag wala kang pera, edi loser ka. At kasi dito sa IMG, kung gusto maging winner, magkakapera ka. At ito yung ulit-ulit na ginagawa natin. Ulit-ulit na pinapaalala. Hindi tayo nag-join sa IMG because we are small. Hindi tayo nag-join sa IMG because wala ka lang magawa. Hindi ka nag-join sa IMG dahil wala, palipas oras lang. Di ba? Una is that nandito ka sa IMG kasi may mission ka. Nandito ka sa IMG kasi may krusada ka. At alam ninyo, yung mission at krusadang ito, at the end, you are going to be financially rewarded. Gaano kalaki ang reward na yon? It depends upon you. Sky is the limit. Sapagkat dito sa atin, kung paano we are unlimited in territory, unlimited in income, kaya sabi natin, kung gusto mo yung income, then it will always be limited by your mind. So, may limitation ba ang iyong pag-iisip? Kung wala, ay di syempre, let us welcome. So tingnan natin kung ito bang 10 ito ay kaya nating gawin para maging winners tayo sa IMG. Una, we have to realize that IMG is unique. We have to realize that IMG is to educate. We have to realize that IMG is to help people save money. Kapag ka ikaw nag-start sa IMG, tapos ang tagal-tagal mo nang nagsasalita, wala pa din nag-join. Isa lang daw ang ibig sabihin yan. Konting beses mo lang nasambit. Nandito tayo sa IMG para tumulong. Yes! Nandito tayo sa IMG, hindi para kunin ang simpatiya, hindi para kunin yung awa ng mga tao na pinagsiseminara natin. Nandito tayo para tulungan sila. We are here to help. Kaya every time that you're going to do your MO, you remember always to say, you are here to help. Di ba? Gusto mo bang magkaroon ng savings?
then we are here to help you. Gusto mo bang mapag-aral yung mga anak mo? We are here to help you. Gusto mo bang magkaroon ng healthcare para later on hindi ka na mamumroblema at hindi ka pipila na parang nagpapalimos doon sa sweepstake office? Then we are here to help you. Gusto mo ba na magkaroon ng isang magandang retirement? We are here to help you. We are here to help you. Hindi tayo nandito para tulungan tayo. Hindi tayo nandito para magbenta. Hindi tayo dito nandito para magpayaman din sa kanila. We are here para payamanin sila. We are here to help. So, kung ano man ang naririnig niyo sa IMG, yun ay walang katotohanan at hindi nila nalalaman kung ano talaga ang IMG. Yes, we are unique. Kaya nga sabi sa atin, we are disruptor, di ba? Sabi ni Sir Noel, we are game changer. We are rocking the boat. Bakit? Sapagkat sa unang pagkakataon, ngayon pa lang nila nakita na may isang sistema na kabalintunaan, irony, hindi sumusunod doon sa nakagisnan na sistema sa ating financial industry. Kaya ang IMG is unique. Hindi siya maihahanay doon sa mga traditional na bangko, traditional na insurance, traditional na investment company. Bakit? Sapagkat hindi naman siya yun eh. Hindi din natin siya maihanay doon sa MLM. Hindi din siya doon sa networking because we are not networking. We are not multi-level marketing. We are real business. Pero ang business natin is what? In educating people. Anong business natin? In helping people. Imagine kung gaano kaganda ang business na napasukan ninyo. Isang business kung saan you are going to earn because you are helping people. You are going to earn because you are educating people. And you know how much education you are going to do? We are only going to educate them for maximum of 3 hours. Kung medyo mahaba yung ating discussion, 4 na oras. Pero that's it. Imagine yung education mo para ikaw ay magkapagtrabaho. You have to finish how many years? 14 to 16 years. Ang iba hindi pa nasiyahan doon. Mayroon pang masteral, mayroon pang doctoral. Pero what are all of this? All of this is to earn money. And when you earn money, what you're going to do with it? You spend it all and go back to where you are. Di ba? Nagsimula kang wala, so nag-aral para magkatrabaho at magkapera. Pero nung magkapera ka, winaldas mo naman, so saan ka pupunta sa pagiging wala? We wanted to change that. At anong ginagawa natin? 2 hours education lang. 2 hours education lang at it will change your future. 2 hours education lang and you are going to change who you are. That is how we are unique. So kung i-compare tayo sa ibang mga businesses ngayon, hindi tayo comparable. Because in the financial industry, lalo na sa Pilipinas, we are the only one. Tayo lang yung may sistema na katulad nito. Di ba? Kung pumunta ka doon sa mga kumpanya, you're going to sell their insurance, you're going to be a solicitor of their investment, and that's it. Finish. But dito, hindi. Tayo is nandito sapagkat tayo are distributors. Di ba? Ipinapakita natin na ang pinaka-successful businesses as of now in the world, whatever it is distribution. Sapagkat doon sa distribution, kuha natin lahat. Doon sa distribution, saklaw natin lahat. So the question, do you want to win? Welcome to IMG because we are unique. We are for education. We are in helping people. We are here to make you rich kapag tinutulungan mo sila, and we will also making sure that you are going to be winners. At kapag winners ka, anong ibig sabihin noon? You are going to have influence on people and you are going to have your money to influence them. Number 2, are we selling? Are we selling in order to earn income? Ano? Well, lahat naman tayo may ganun di ba? Masyado ka lang mayabang kapag hindi ka magkaroon ng opportunity of adding income. Bakit? Sapagkat sa pagpapayaman, ang formula na sinusunod natin is very simple, di ba? You have to have multiple source of income.
So kung gusto mo magpayaman, anong kailangan mo? Multiple source of income. Ngayon, kapag ka ikaw'y nagtatrabaho lamang at wala ka ng ibang income sources, yayaman ka ba? Ay, for sure, hindi, di ba? Hindi ka yayaman kapag kaisa lang ang dahilan o kaya naman ang source ng iyong income. Unless, sabi ko nga, kung ikaw yung CEO ng Facebook, CEO ng Google, CEO ng Coca-Cola, CEO ng Pepsi, at kung ano pang malalaking corporate na mga korporasyon. Pero kung minsan, mayayaman lang sila habang nagtatrabaho sila. But the moment na mawala yon, tanggal na din. Bakit? Kasi kung tayo, ang ginagastos natin sa isang araw, lalo na kapag dito ka sa Saudi Arabia, kapag ka nagtitipid ka, pwede ka naman bumili ng 2 reals na cubes, di ba? And then, kukuha ka ng 4 reals na cheese. Oh, di ba? Tapos, timpla ka ng 3-in-1 na kape. Tapos na yung isang araw. Di ba? Magkano lang yun? Abay, wala pa nga 5 reals eh, di ba? Pero kapag ka ikaw CEO, pwede ka bang mabuhay in 5 reals? Hindi, di ba? Kapag ka yung kotse mo Ferrari at kapag ka ikaw ay nasiraan, yung isang pyesa noon ay pwede ng kalahating cost ng kotseng ginagamit mo ngayon. And that is how expensive it is. In other words, ganun pa din. Ngayon ang question, do you want an opportunity to earn extra income? Do you have an opportunity to make this part-time or extra income full-time later on? Do you want to be part of an opportunity na pwedeng magbago ng buhay mo, na pwedeng palitan mo na kung ano man ang ginagawa mo ngayon? Diba? It doesn't matter eh. Ako, for example, I am a certified public accountant. I could always quit and then have my own accounting office. Pero kapag nagkaroon ako ng accounting office, anong ibig sabihin nun? I'm going to all to do the job. Di ba? O nga, wala akong boss. Pero dahil ako yung magtatrabaho nun, gagawin ko yung lahat. Or I will take people in order to help me. But still, I'm going to organize. I'm going to supervise. I'm still going to sell our services to people. And kapag ka filing ng income tax, kapag ka yun yung aking ginawa, hindi ako matutulog ng 1 linggo. Kailangan matapos namin lahat ang kailangan namin. Kailangan makuha namin yun on time. Eh dito na nga sa tinagawa namin ngayon, di ba? Kapag ka-accountant ka, lahat na lang deadline sa iyo. Di ba? End of the month, kinakailangan ang mga report mo, matapos mo na kaagad. Mayroon kang financial report na gagawin, lahat ng mga schedule dapat nandoon, dapat mabayaran mo yung sweldo ng mga tao on time kasi kapag ka na-delay na isang araw, magrereklamo na yung mga iyon, kailangan bayaran mo yung mga urgent na bayaran kapag kailangan ng boss, kapag may kailangan ng boss na schedule, iwanan mo lahat. Yun lang muna yung gagawin mo, ibibigay. Napubuhay kami sa deadline. Di ba? And we have to beat the deadline palagi. Do you think na kapag ka ako 70 years old na, makikita takbuhan pa ako and then I'm going to do all those deadlines? Di ba? Dami ko ng deadlines na nadaanan. Sa 12 months na yan, ang deadline namin end of the month palagi. O kaya naman 10, di ba? Kailangan mag-file ka ng VAT bago sa susunod na buwan ay matapos. Kailangan na ipiprepare mo yon lahat bago dumating yung mga auditor. All of this. So ito yung opportunity natin. Why we are winning? Sapagkat yung ating extra income can be converted into a regular income. Pwede na natin kalimutan what you're going to do and go on and be a full-time member of IMG doing full-time mission and full-time crusade. Tito, kapag ginawa ko baka kung full-time ito, mapapantayan ba ang sweldo ko nito at magagawa at magagampanan ko yung aking mga responsibility sa pamilya ko? Abay, ano kaya? Sabi ko nga sa inyo, income, its sky is the limit. Ang limit ng iyong income dito ay kung naka-limit na diyan sa iyong pag-iisip. Kung ang pag-iisip mo hanggang dito lang, ayun lang, hanggang doon lang yung income mo.
Pero ang pinagsasabi natin dito, this is an opportunity of a lifetime. Magsisimula ka lamang as a part-time, extra lang muna. Huwag mo munang iwanan yung iyong job para hindi ka mabigla. And as you go on, pag nakikita mo na yung iyong extra income is almost the same with your income or more than your income, then it is the time for you to fire your boss, fire your company, and say bye-bye. Di ba? So ito yung opportunity na yan. Hindi sinasabi ng IMC, pag nag-member ka, mag-quit ka na kaagad. Although mayroon tayo kanina representation, di ba? Associate pa lang siya, nakita daw niya na dito sa IMC, abay magiging successful siya, nag-quit na kaagad siya. Di ba? O sino sa atin ang may lakas ng loob na gawin ng ganyan? O kung gawin mo yan, mauuna ka para maging successful. Number 3, if you wanted to be successful, then you have to understand the numbers game. Ano po yung numbers game? Yung numbers game is very simple, di ba? Na hindi lahat ng inimbitahan mo dito ay sasama sa atin. Hindi lahat ng inimbitahan mo sa IMG ay maiintindihan ka. Hindi lahat ng iyong maimbitahan sa IMG ay magsasabing, bakit ngayon ka lang? Di ba? Hindi lahat ng iyong inimbitahan at pinawaliwanag ng IMG is maniniwala sa iyo. Napakaraming hindi. At dahil napakaraming hindi, kailangan ba pagkatapos mong makausap yung 5 na naghindi, mawawalan ka ng pag-asa at hindi ka na kakausap pa ng iba pang mga tao? Hindi. Di ba? Sapagkat dito, ang binabayaran sa atin o ang kinikita natin is hindi doon sa mga taong nabentahan natin, yung nag-join that sa atin, o kaya naman yung kumuha ng ating mga product. Hindi doon. Doon sa mga tao na kinausap natin. Doon sa mga tao na inibitahan natin. Bakit? Sapagkat alam natin very well na sa 10 na imbitahan mo, maaari 3 lang ang makukuha mo doon. Ngayon, kung alam mo na 3 lang ang makukuha mo sa 10, kung kailangan mo yung 30, anong gagawin mo? You have to invite 100. Kaya sabi natin that is the law of number. Kaya hindi ka dapat na nawawalan ng pag-asa. Hindi ka dapat nagmumukmuk kapag 7 ang nag-no sa iyo. Bakit? Sapagkat yung pang-8, pang-9 at pang-10 mag-yes na yon. Kaya lang, kapag ka nauna yung 7 na ayaw, at hindi ka kumausap ng pang-8, pang-9 at pang-10, makukuha mo ba yung 3 yon? Hindi. Bakit? Kasi nag-quit ka na kaagad ng mas maaga eh. Hindi ba? Rule of numbers nga tayo. Ang ibig sabihin, parami ng parami ka lamang. Di ba? Hindi ka hindi nyo na observe yung mga nagmimina. Yung hindi nagmimina, yung mga commercial, yung nagmimina ng individual. Gagawin nila, papasabugin nila o kaya magdidig sila ng maraming lupa, ilalagay doon sa sako, tapos yung sako na yon, bibit-bitin mo yon. Bibit-bitin mo, ilalagay mo sa salaan, lalagyan mo ng tubig at sasalain mo lahat, isa-isa. And at the end, may makuha kang konting-konting core of gold lamang doon. So ganun yun. Kung iyon is the rule of numbers ng rock or nung soil na dapat mong salain, ganun din yung mga tao na iniimbita natin sa IMC. Kaya pailan marami. Kaya sabi natin, bakit dito sa atin sa B1, hindi tayo gaanong nag-i-expand? Bakit hindi tayo nag-i-expand? Kasi sometimes, nawawalan tayo ng drive para mag-invite. Bakit ka nawawalan ng drive? Kasi nga, konti lang yung nag-attend. Sa 10 na kaibigan ko, isa lang yung nag-member. Kailangan ba mawawalan ka ng pag-asa? Mawawalan ka ba ng enthusiasm at energy? Kasi isa lang ang nag-member? No! Dapat matuwa ka, yay! May isa sa 10. Bakit? Sapagkat you should know it in the beginning that this is a law of numbers. Ang ibig sabihin, the more people na inimbitahan mo, kokonti lamang
ang maiiwan sa iyo niyan. At doon sa maiiwan, you are going to celebrate. Kasi ibig sabihin, totoo nga, di ba? And all of this has been true to us, di ba? Napakarami ng ating mga kapamilya, napakarami ng ating mga kaibigan, napakarami ng ating mga colleagues. All of these are natural markets, sabi nga natin. Pero lahat ba sila nag-join? No, hindi sila lahat nag-join. Bakit? Sapagkat we are following the rule of numbers. So sa business natin, mas marami kang kausap, mas marami kang inimbitahan, mas mapalakaibigan ka, you are going to be successful. So the question, do you want to be successful in IMG? O ibig sabihin, huwag kang manawang makipag-usap, huwag kang manawang mag-imbita, huwag kang manawa na magpaliwanag, huwag kang manawa na mag-conduct ng MO. Bakit? Sapagkat we are following the rule of numbers. So you wanted to be successful in IMG? Remember, we are following the rule of numbers. Yes, kokonti lang yung ating maimbita, but that is how it is. We are not going to cry for those 7 na hindi sumama. We're going to celebrate for the 3 or even 2 or even 1 na sumama. Di ba? Sabi nga ng ating Panginoon kapag kay tinanong ay, paano Panginoon kapag 10 lang yung sumunod sa akin, gigibain mo ba itong aming syudad? Ang sabi ng Panginoon, for the sake of 10, hindi ko kayo and you are going to spare you. Paano tingnan kung walang 10, 7 na lamang? No! For the sake of 7, hindi ko gigibain ang inyong city. Paano Panginoon kung 5 na lamang? No! For the sake of 5, I'm not going to, destroy your city. Kahit na isa na lang Panginoon, even for the sake of 1, I'm not going to destroy your city. Kung ang Panginoon ay ginagawa at you honor the rule of numbers, how much more ikaw, di ba? How much more we in IMG if we really wanted to be successful. If we wanted to successful, then we should understand the rule of number. Hindi sa dami ng immediate kinausap lamang ang kaya tayo magkakaroon ng opportunity of celebration doon sa ating mga naging kasama sa maraming ating inimbita. And then, what is number 4? You need to have a coach. Hindi natin magagawa ito kapag wala tayong coach, wala tayong nagtuturo, walang nagpapaalala sa atin. And actually, ang sabi nga sa atin is coach, di ba? Kasi napatunayan natin na ang mga champion pala kapag sports ang pinag-uusapan, abay may coach yun, di ba? Kasi kapag sinasabi nga yung pinakamahusay na mag-golf, di ba? Anong pangalan nung pinakamahusay na mag-golf? Nakalimutan ko na yung kanyang name, na ang kanyang coach ay ang kanyang tatay, di ba? O kapag naman pinag-uusapan natin si Manny Pacquiao, palagi ko nga sinasabi yun, di ba? Noong one time, lahat halos ng kanyang laban, palagi siyang nanalo kasi si Roach is kasama niya palagi, yun yung kanyang coach. Abay, nandoon palagi yon. Bakit? Sapagkat hindi man siya kasama sa boxing, hindi man siya kasama kapag nakikipaglaban ka. Alam niya kung ano yung iyong strength at kung ano ang iyong weaknesses. Kaya kung minsan, nagagalit siya sa iyo. Bakit? Sapagkat nakikita niya na natatalo ka ng iyong weakness. Nakikita niya na natatalo ka ng mga bagay na magpapababa sa iyo. Natatalo ka ng mga activities, character, o kaya naman mga ginagawa mo na hindi makakatulong para maging champion ka. So nakikita ng coach kung ano ka in the future. Pero bago ka magiging champion, kinakailangan na mag-train ka muna. At sa training na yan, yun yung pinakamahirap. Bakit? Sapagkat alam mo ang ating katawan, di ba? Kapag hindi mo ito, pinagbigyan mo ito, tatamad-tamad yan. Di ba? Tatamad-tamad yung ating katawan. Pero hindi natin alam na kapag yung katamaran na yan, ibabalik na rin natin and we are going to strengthen it, then we are going to develop the muscle. Diba? Yung muscle hindi na di-develop kapag ikay natutulog. Ang muscle ay nadidevelop
kapag ito'y nasi-stretch out. At paano ito nasi-stretch out? Ay kinakailangan patuloy na pag-exercise. Pero kapag ikaw'y inaantok, so mag-exercise ka pa? O kapag walang coach, hindi ka mag-exercise. So ano ginagawa ng coach? Papagalitan ka. Anong ginagawa ng coach? Kung minsan, sasaktan ka pa nga. Di ba? Bakit? Sapagkat kailangan ma-realize mo na yung pagiging champion, yung pagiging winner is something that you have to work for. Na kailangan mo yung muscle. Yung muscle na yan, hindi yan nai-injection. Kapag in-injection mo yan, silicone yan, hindi muscle. At kapag ka-silicone, magka-cancer ka pa niyan, di ba? So kinakailangan you are going to do your exercise. You have to move up. At sino ang magpapamove sa'yo? Sino ang magbibigay sa iyo ng motivation? Sino ang magbibigay sa iyo ng inspiration? Sino ang magbibigay sa iyo ng mga pangaral? Sino ang magagalit sa iyo? Di ba? Nakita ba ninyo na according to research, yung mga matataray daw at mga strikta na mga mother, ang mga anak nyon ay mga successful. Bakit? Kasi may mother na sila, may coach pa. Yung coach kasi, hindi yung, bakit anak, napapagod ka? O sige, matulog ka na lamang. Di ba? O matulog, sige, tulog ka na lamang. Hindi! Yung nanay, pag sinabi, natulog ka na naman, anong mangyayari sa iyan? Kapag ikaw ay mag-isa na lamang, kapag kami ay nawala na, anong mangyayari sa iyo? Tulog ka ng tulog, mabuti ngayon may nagpapakain pa sa iyo. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng mother. He will nag and nag and nag. At ikaw, dahil naiinis ka nung so you, magbabanat ka ng buto. And then mag-aaral ka ng mabuti. Kasi kapag mababa yung iyong score, ay palagi kang pinapagalitan eh. Di ba? So, alam natin, it is according to research. Kapag yung nanay stricta, kapag yung nanay palaging nagagalit kapag hindi ka nag-achieve more, yung mga achiever usually, yung mga yon. Siyempre, iba naman kapag ang pinag-uusapan natin, happy ba yung bata o hindi. Ang pinag-uusapan natin dito is that winning, if you wanted to be champion, kailangan mo yung coach. Ang coach is something na hindi lamang ito nag-motivate, hindi lamang ito nag-expire. Kung kailangan pagalitan ka, papagalitan ka. Kung kailangan paluin ka, papaluin ka. Bakit? All of this will contribute for you to be the champion, to be the winner. So, question, do you want to be a winner in IMG? Then, dapat hindi ka ma-realize mo na ang mga tao na kung minsan nagagalit sa'yo, ang mga tao pinupush ka into limit, this is not because galit sila sa'yo, because pinaparusahan ka nila, because they wanted you na hindi makatulog, because they wanted you to be successful. They wanted you to be winner. And yan ay nangyayari dito sa IMG. Anong sumunod? In order for us to win in IMG, dapat hindi ka nag-quit. Di ba? Kapag ka nag-quit ka ngayon, edi talo ka na. Di ba? Iyan yung dahilan kung bakit ang karamihan sa mga Pilipino, lalo na kapag ka nagkakaroon tayo ng pagpupulong katulad nito, di ba may aakyat ka kaagad at magsasabi, hanggang kailan po ba yung kumpanya na yan? Oy, risky naman yan. E di, itatago ko na lamang yung pera ko. Bakit? Ay kasi nga, hindi ka, nasa isip ka agad nila ang hindi magpatuloy. Quitters ka agad, di ba? Hindi nila napupursi na para magkaroon tayo ng opportunity of winning, opportunity of gaining much more, is kinakailangan magpatuloy. Kapag ikaw ay hirap na, ay huwag kang huminto. Bakit? Kapag ka huminto ka, nga't matanggal yung hirap, pero hindi ka aabot doon, di ba? May mga place na kapag naalala mo na ba yun yung mayroong contest ng mga swimming? Yung isa talaga ang bilis, halos mauna na siya, di ba? Nung malapit na nasa gitna na siya, sumobra pa siya sa gitna, di ba? Tapos maya-maya nakita nila siya, lumalangoy na siya pabalik, di ba? Lumalangoy siya pabalik, sobra na siya sa kalahati, lumalangoy siya sa pabalik, di ba? O di nung nakarating siya pabalik doon sa kanilang pinagsartan, tinanong siya, "Oy, bakit po ba kayo bumalik?
Sumobra na kayo sa kalahati. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya. Imagine malapit na sa doon sa kabila, bumalik pa siya. Nakaabot pa siya. Doon sa kabilang pangpang kung saan sila nagsimula at sasabihin niya, hindi daw niya kaya. O ganun. Ganun ang mga quitter. Napakarami mo ng ginawa. Marami ka ng efforts. Marami ka ng itinaya. Pero sa end, anong ginawa mo? Nag-quit ka pa din. And because you quit, ay wala nang mangyayari. Kaya kanina sa amin sa Trainers Academy, di ba, sinasabi niyan, ano yung pagkakaiba nung quitter o kaya naman yung loser at saka yung malapit ng konting-konti na lang at manalo ka. Walang pagkakaiba yon. Whether konting-konti na lang manalo ka o kaya naman yung isa loser na talaga, pareho lang kayong loser. Kasi what it takes is only the winner. So, gusto mo ba na ikaw yung naaalala kasi winner ka? Maaring na marami kayong tumakbo. Marami diyan magaganda, marami diyan mga pogi. Pero kapag hindi ka nanguna at hindi ka naging number 1, hindi ka matatandaan. So gusto mo bang natatandaan ka? Gusto mo ba na winner ka? O kinakailangan tutuloy ka. Because if you are not going to quit, then you will become a winner. Sapagkat ang mga winners ay hindi nag-quit. Naalala ko tuloy yung aming mga kwentuhan yung mga champion kasi every year sa Toastmaster may tinatawag kaming world champion of public speaking. Kung saan ang mga 120 districts magkakaroon yun ng mga champions. Tapos ang pinaka-champion nila pagsama-samahin. Tapos doon sa 123 na yon, kukuha lamang nung siyam. Tapos yung siyam na yon magko-contest. Isa lang ang magiging winner. Ayun, yun yung maging world champion of public speaking every year. Ngayon, itong mga contender, halos palagi na lamang sila na nananalo pero hindi sila nagiging champion kasi palagi may magaling diyan. Or one time, di ba? Yung ating speaker, it doesn't matter kung ano man nangyari, basta join lang siya ng join. Last time na nag-join siya, ang pinakamagaling sa kanila ay nagkasakit. Hindi naka-attend. O dahil sa pangalawa siya, di naging winner din siya. Kung nag-quit siya, magiging winner ba siya? So ang question ngayon sa atin, do you want to win? Don't quit. Because sa IMG, the only way for us to be winners is to continue without quitting. Diba? And then, ano ngayon sumunod? Stay positive. Hindi positive sa COVID. Hindi positive dahil sa pregnancy test. That is a positive attitude. Ano po yung positive attitude? Na kung ano man ang mangyari, hindi ito nangangahulugan na iiyak ka, magiging negative ka. Di ba? Ano yung dapat mong gawin? Dapat nating gawin. Kung nakikita natin ang ating paligid ay negative na, we should always be positive inside. Bakit? Sapagkat anong mangyayari kung naging negative ka? Di ba? Ano ang mangyayari kung worry something ka? Di ba? Sabi ko nga, di ba may mga tao may sumakit dito, hindi na makatulog. Naku, baka mamaya ay cancer na ito. Di ba? Imagine kung hindi ka nagpatingin ng isang taon, palagi na lang may nakikirot ka dyan. Isang taon kang nasa isip mo may cancer ka pala. Di ba? So paano ngayon kung pagtingin mo, hindi naman pala cancer, hangin lang pala yun. Kinakailangan mo lang ipalabas yung masamang hangin sa katawan mo. Isang taon ka na hindi makatulog. Di ba? Isang taon kang nag-worry. Ano ngayon ang naitip pala sa worry mo? May iba pa nga dahil sa worry na yan, naging katotoo na yung kanilang mga iniisip. So ang ibig sabihin is that what it is in kapag nag-worry ka at hindi naman nangyari. So anong dapat nating gawin? We should always be positive. Kung naging katotohanan man, at least yung natitirang buhay mo, naging positive at naging happy ka. Kaysa naman sa nagmukmuk ka na kaagad.
Sinabihan kang, oy, 4 na buwan na lang ang natitira sa'yo. Anong gagawin mo? Sa huling 4 na buwan, iiyak ka ba? Buwang-buwang ka, di ba? 4 na buwan ka na lang, hindi ka pa magsaya. So, ang ibig sabihin is that this is what we are going to accept how it is. To stay positive always. Bakit? Dahil sa business natin, marami tayo dito na mai-encounter. Di ba? At ang mga ma-encounter natin palagi is hindi ba lang negative vibes, yung mga distraction, yung mga hindi nila tatanggapin yung ating sinasabi sa kanila, ire-reject kaagad nila, magnono kaagad sila. So kapag nakikita mo ito, puro negative yan, di ba? O ngayon, kapag ikaw'y basurahan, di ba? Ang lahat ng mga ito, iti-take mo. So ano ngayon ang mangyayari sa yun? Maging basurero ka. Ikaw kasi nag-take ng no. Ikaw kasi nagtatak ng mga negative. Ikaw kasi nag-take ng mga problema. Ikaw kasi nag-take ng mga rejections. So ano ngayon? Basurero ka. Basurahan ka. Ayaw mo ba? Gusto mo ba maging ganun ang buhay mo? No! We should reject all of this. Kapag may nakita ka na negative, kung hindi mo magawin ng positive, iwanan mo na. Di ba? Sabi dito sa atin, in order for us to win, we have always to focus on what we have. Kinakailangan positive ang ating attitude. Sabi nga nila, your flight up and your altitude is known by your attitude. So kinakailangan yung attitude natin will always be open. Kailangan positibo palagi tayo. Hindi positibo sa ating pananaw, kundi sa ating buhay. Ang ibig sabihin ay kung may negative, hindi ka naman naapektuhan nun. Ang pinakamasakit yung may marinig kang masakit tapos ay dadamdamin mo yun. Di ba? Sabi nga nila, yung mga salita daw kasi, kung minsan, mas matalas pa yan kaysa sa mga kutsilyo o kaya anumang uri ng patalim, no? Kung negative individual ka, pero kapag positive ka, gaano man katalas ang mga dila ng mga iyan, hindi kayan tatablan. Bakit? Kasi tumatalab yan sa mga negative people. So gusto mo bang tablan? Gusto mo bang maapektuhan? Gusto mo bang maghirap? Gusto mo bang magkasakit? Kasi sabi nga sa atin, kapag ka hindi positive yung mga bagay, kung stress palaging nasa buhay mo, ay naku, madali ka na lamang. So, sabi niya. Ganito. Pagka kinuhan ko ito, sabi niya, gaano ka bigat ang ballpen na ito? Diba? Ang gaan-gaan ng ballpen na ito. Pero kapag kasabihin ko sa iyo na isang taon mong hawakan yung ballpen na yan, ng ganyan lang, kahit gaano kagaan itong ballpen na ito, hindi ka ba mapapagod? Diba? It is not about how light or how heavy it is. It is the way you are holding it. So kung ang mga negative, itong mga stress na ito sa buhay sa atin dahil ayaw nila yung ating sinishare sa kanila sa IMG, hahawakan mo ito hanggang sa iyong pagtulog at kinabukasan sa iyong pagising, you're going to be you're going to be down at hindi ka mananalo kailanman. So anong gawin natin? We should always be positive, di ba? Ano yung number 7? Got to love what you're doing. You win with your heart, not your head. Di ba? So, minsan napag-usapan na natin ito, no? So, sino ba yung una natin? Naalala ko tuloy yung, kapag ka daw ba yung love at saka yung money and friendship ay magsama at kumatok sa iyong pinto. Ano yung iyong papasukin? Yung love ba? Yung friendship o kaya naman ang money? Di ba? So, anong una mong papasukin? O kapag ka pinakusakin mo yung money nang walang love, di magkakaroon lang ng problema yan kasi you will be ruled by money. Kung saan daw ang iyong puso, nandoon ka. Kung sa pera ngayon, edi you will be materialistic. Di ba? Kung yung friend naman, walang money, walang love, parang ganon. So sabi nila, kapag ka-love ang pinapasok mo, lahat iyon isama-sama. So ganito din ang ginagawa natin dito sa IMG. We are not doing all of this because we are forced to do this.
we are going to understand it. And when we understand it that we are all going to help people, when we are going to build the financial life of people, then anong mangyayari? You are going to start loving it. You are going to fall in love with our mission. We are going to fall in love with our crusade. Kaya, it doesn't matter kung sa 10 na inimbita mo, isa lang yung dumating. It doesn't matter. Why? Because you love these people. Di ba? Ginagawa natin ito hindi sa 2 o sa 3. Sabi ko nga, when we do our MO, mayroon man tayong guest o wala, we do it. Bakit? Sapagkat we love sharing it eh. Di ba? No, medyo nakakalungkot nga lang kung we share it to people na wala doon. Pero it doesn't matter. Why? Because we love doing it. Kapag you love doing these people, hindi ka mag-feel na napapagod. Hindi ka na-feel that you are burdened. Hindi ka na-feel na hindi wala kang tulog. Hindi mo na-feel na wala kang kain. Di ba? Bakit? Sapagkat kapag love mo yung iyong ginagawa, all things doesn't matter. Di ba? So, hindi ka nasasaktan, hindi ka napapagod, sapagkat you love doing it. Di ba? Kahit na hindi ka binabayaran, kahit na wala kang napapala doon. Bakit? Sapagkat ang love ay hindi yun naghihintay ng kapalit o kaya ng explanation. Di ba? Kaya kapag ginawa mo yan, oy, bakit mo ginawa ito? Because I love doing it. May explanation pa ba doon? Wala. So if you wanted to be winner in IMG, you continue to do this. Because when you do something that you love, then the people that are seeing it, the people that is hearing it, will also feel your love. At sa pamagitan nito, they're going to believe in you, they're going to believe in your mission, they're going to believe in our crusade, and next time around, they are with us because they will also fall in line on the mission that meron tayo. At kapag may isa kang nasama, yung isa na yun, they're going to share love also, then another people which is lovely, di ba? Ang pasamang maging kasama natin. Then we are going to be a crusade, a mission of loving people. Diba? So hindi na ngayon about helping. We do helping because we love these people, because we love this mission, because we love this crusade. Diba? Hindi tayo makakapagpatuloy sa mission na ito kung hindi naroroon yung ating puso. Kung ang ating puso ay wala dito, ang iniisip lang natin, nako, ako na lang palagi nag-AMO, ako na lang palagi nagtitraining. Wala naman akong member, wala naman akong mapapala dito. Matulog na lang kaya ako. Di ba? So kapag ginawa mo yan at natulog ka, tapos dumating yung ibang mga kaibigan mo, o may mga kaibigan kang nakakita dito, o di kanino sila sasama, o di dun sa mga iba na nagpatuloy kasi ikaw natutulog. Kasi wala kang love doon sa ginagawa natin eh. Kaya nag-quit ka ng mas maaga. Ang mga quitter, iyon dahil hindi nila love ang ating ginagawa. And then, here in IMG, ginagawa ba natin ng mga complex idea? May complex computation ba tayo dito? May mga napakomplikado bang system na pinapagawa sa atin? Hindi ba ang lahat ng pinapagawa natin are all simplified? Kaya nga kanina, di ba, sinasabi ni Sergio Endo sa ating Trainers Academy, di ba? Imagine itong mga presentation na binibigay namin sa inyo, ang ginagawa nating system, ay pinadali na. Ibig sabihin, nakita nila yun na komplikado, so ginawa na nilang very simple. Ang iba naman, mang-upo pa at yung simple, gagawin pang pinaka-complex, di ba? Magagawa ng presentation, marami pang burloloy, ganun din naman, di ba? Napakarami kang sasabihin, ang point lang naman is ganun lang. So sabi natin, why do it too complex? Pwede naman pala yung simple. Basta ang importante ay may nakausap ka, may nasharean ka. Kasi kung wala kang ginawa, kundi gawin ang presentation mo, tapos hindi mo naman pala ginawa yon, wala ka naman pala nakausap, edi wala din. Di ba? Kaya dito sa IMG, hindi tayo yung prepare, aim, hindi pa muna ipapire, aim, hindi na nag-fire, di ba? Sa atin is that when you prepare, you aim and fire. O hindi mo tinamaan, and then you aim again and fire. Di ba? Hindi yung you prepare, you aim,
You aim, hindi ka na nag-fire. Yun na ang nangyari sa atin. So dito sa atin, it's all simple. Lahat ng ating ginagawa is very simple. Di ba? When you are going to prepare for a solid financial foundation, it is only 1, 2, 3, 4, 5. If you are going to invest in mutual fund, the step is 1. Di ba? Mutual fund, 1. Pag nag-member ka, may mutual fund ka na kaagad. If you wanted to add, you deposit money, finish. Di ba? If you wanted to do your healthcare, gusto ko may healthcare ako. Papadalhan ka ng email, isang email lang, kasama na doon, you fill up, bayaran mo, finish. Diba? O ganun lang. Mayroon ba tayong so much complicated system dito? May computation ba tayong ginagawa? If you wanted to know when my money is going to double, very simple lang, di ba? 72 divided by the rate of return. O yan, alam mo na kung kailan madudoble yung pera mo. Kailangan mo pa ba yung mathematical computation of how find the value of your future amount? Meron naman doon sa Excel, no, na formula, pero formula hindi mo maintindihan. Ito sa atin very simple lang. 72 divided by the rate of return. O alam mo na kaagad kung kailan madudoble yung utang mo o kaya naman kailan madudoble ang investment mo. That is how simple it is. So here we are going to master what is simple. Bakit? Sapagkat kung komplikado ito, kung si Tito Joey lang yung nakagagawa nito, kung si Tito Jack lang nakakagawa nito, do you think we are going to have so many members, have so many speakers, have so many people to be duplicated? Hindi. Di ba? Paano mo maduduplicate ang very simple things? Ang very complex things. So ang gagawin natin, simple lang. If we are going to do all of this, a simple one, lahat ng ating gagawin ay pwedeng maduplicate, pwedeng kopyahin, at pwede tayong dumami. Kaya kinakailangan simple, kinakailangan mabilis. Kaya ginagawa natin fast track, di ba? Ang MO natin, kailangan mabilis. Yung ang ating mga product, ang concept niya is mabilis, di ba? Alam na kaagad natin kung anong konsepto at para saan doon. Bakit? Sapagkat kung hindi ito maintindihan, sino pa ang makakapag-explain nito? Kung hindi ito ma-duplicate ng iba, kailan pa tayo dadami? Kung hindi ito ma-explain ng iba in its simple word, kinakailangan pa natin yung doctorate o master's degree para i-deliver dito. Ilan lang yung naka-doctorate at sa master's degree? Ito ibig sabihin, hanggang doon lang tayo ang ating grupo. O di paano pa natin ma-duplicate and educate yung iba? Kaya dito sa atin, make it simple. Lahat dapat simple. Kapag naging komplikado ka, patay ka na. Ibig sabihin, hanggang doon ka na lamang. So, the more simple it is, kaya pa sinasabing, Sir, hindi man po ako marunong magbenta. Buang-buang hindi tayo nagbebenta dito, nagchichismis lang tayo. Marunong ka ba magchismis? Magchismis lang pala. Di ba? O simple lang yun. Hindi na nag-aaral para magchismis. Hindi mo na kailangan doctorate o mag-graduate pa ng high school o even college para magchismis. O chismis mo lang. At least dito, you are not going to hurt people. You are going to build them. Di ba? And then, you got to take the risk. At ito yung gusto ko, hindi lamang sa IMG, kung sana sa mga Pilipino. Ang palagi kong disappointment is that lahat ng OFW, kapag tinanong mo, ano po ang gusto niyo kapag nag-retire na kayo? Gusto po naming magnegosyo. Di ba? Yung iyong natitirang service award, kung mayroon ka man, ginegosyo mo pa, 65 ka na. Di ba? Ang ibig sabihin, you really take the risk. Pero ibang risk, di ba? Ibang risk. Dito, it's too much risk. Too much risk. Dapat, noon ka pa nag-take ng risk, noong medyo bata-bata ka pa. Bakit? Sapagkat kapag bata ka, pwede ka pang magsimula ulit. Pero kapag ka matanda na tayo, 65 ka na, kapag ka ikaw ay nag-miss, kapag ka ikaw ay nalugi, hindi ka na makakabalik ulit. Ibig sabihin, nung magpunta ka sa Saudi Arabia, medyo gumanda-ganda yung buhay mo, pero namatay ka pa din na mahirap. Bakit? Kasi bangkarote ka . Pero sabi natin, if you are going to take a risk, dapat calculated risk.
So, ang ginagawa natin dito is that yung risk na yon, di ba? Yung risk na yan na ginagawa natin dito sa IMG is ginagawa na natin na neutralize. Imagine, sabi natin, you wanted to take a business, you join us in IMG. Bakit? Sapagkat yung iyong puhunan, membership lang. Di ba? Magkano yung membership? Kapag sa Pilipinas ka, 5,500. Pag nagbayad ka ng 5,500, pwede ka na bang mag-business? Yes, you can. Pwede ka na bang kumita? Yes, you can. Di ba? Ay, malaki na bang kikitain ko? Abay, malaki na. Example, 5,500 lang yung iyong puhunan. Naka-close ka ng 30,000. Isang taon noon, 20%, 6,000. O ibig sabihin, yung 5,500 mo, kumita ng 6,000, isa pa lang yun. O di ibig sabihin, 100% na kaagad yung iyong return doon sa iyong capital. Bawi na kaagad yung capital mo. May income ka pang 500. So ang lahat ng i-close mo later on, lahat yun income na. O dito, mayroon ka bang office na kailangan mong bayaran? May ilaw at tubig ka ba dito na babayaran? Mayroon ka bang babayaran dito ng mga certificate of registration at kung ano pa na kailangan mong kunin sa BIR, sa municipality at kung kanino-kanino pa? Wala. Ano po yung ating ininegosyo? Bibilhin mo ba yon? Pagkatapos mong bilhin, dalhin mo sa iyong warehouse at tapos mula doon sa warehouse, iyong ibebenta isa-isa? Hindi po. Di ba? So kung risk ang gusto mo and you are going to take the risk, ito yung pinakamagandang risk. Sakay kasi yung risk natin dito is so much calculated. Pero kapag kayong totoong risk and tapos wala ka ng time, yun, ang risk na hindi mo na mababawi pa. At gusto ko sana is ganyan yung magiging attitude ng mga Pilipino. I know. If you wanted to really start a business, huwag mo nang hintayin na mag-retire ka. Di ba? So kapag ka nakita mo ngayon, inimbitahan kita to join an IMG and you wanted the business, let us start a business and financial industry. Ngayon na. Di ba? And it doesn't matter kung anong age mo. Sapagkat dito, wala ka namang malaking kapital na ilalagay. Anong ilalagay mo dito? Laway mo lamang. Di ba? Kailangan mo lamang na makipag-usap doon sa marami mong kaibigan. Kung ayaw mo naman na ikaw ang mag-train sa kanila, dalhin mo lang dito sa webinar natin. Bakit? Araw-araw tayo mag-webinar eh. Nagsisimula ng 4 o'clock hanggang 8 o'clock pa nga eh. Di ba? So, dito, mayroon kang ibang kapital? Wala. Anong kapital mo? Dinala mo lang sila dito. At doon sa kapital mo, anong nagawa mo? You help these people out to realize na hindi sa lahat ng pagkakataon bata tayo at nagkakaroon ng income. Darating yung pagpaano magsa-stop tayo. So ito yung mga risk na kailangan natin. I wish na yung mga Pilipino will take the risk. Pero habang bata pa, you start your business. Para kung sakali na ikaw ay nalugi, then you have still time to do it again. And this time, successful ka na. Kasi nakaranas ka na ng pagkalugi eh. Di ba? Now, kung medyo matanda na o kaya naman gusto mong calculated ang risk, join us. Because here in IMG, we take the risk, but the risk is always neutral. And syempre, yung 10 is that we wanted you to be leader. Ngayon, ang isang reason kung bakit natin ginagawa yung Toastmasters sa IMG, I know. Kaya yun yung isang last na project natin. Because alam niyo ba na ang very mission ng Toastmaster ay dalawa lamang? To develop a very effective communicator and effective leader. Di ba? Bakit? Sapagkat dito sa mundo, may mga tao na naghahanap ng trabaho. At hindi sila nakakakita at hindi sila nakakakuha ng trabaho. Pero alam niyo ba kapag ikaw ay operations manager, ikaw ay finance manager, ikaw ay CEO, ikaw ay director, abay binabayaran pa yung mga recruiting company para mag-hire sa iyo. Ang tawag namin dyan is headhunting, di ba? Alam mo ba kung magkano yung binabayad sa mga headhunters, ng mga executive, ng mga leaders? 1 taong sweldo. Di ba?
Kapag ka ang iyong nire-recruit ay domestic helper, ang binabayad doon sa nagre-recruit, 1 month na sweldo. Pero kapag ka ang nire-recruit mo ay yung mga head ng department, yung mga manager, ang binabayad nyon sa recruiting company, 1 taong sweldo nung kaniyang nire-recruit. Imagine yung mga tao naghahanap ng trabaho, wala pa silang makita. Pero doon sa taas, naghahanap ng mga leaders, binabayaran pa. So ano ngayon ang gusto mo? Gusto mo ba na you are always going to be the follower at kung saan-saan mo itutusok ang ulo mo maghanap ng trabaho o yung trabaho ay maghanap sa iyo because you are a leader in the industry? Kaya ginagawa natin sa Toastmasters is that yun, ngayon, preparation for you to be a leader. Sapagkat more than ever, ang kailangan ng bago at makabagong panahon ay mga leader. And that is the same here in IMG. You could not be successful in IMG. You could not be winning in IMG kung hindi ka leader. Di ba? So ano ngayon ang gagawin mo para maging leader? Kung wala kang opportunity para mag-train to be a leader, di ba? O di gawin mo ito na ang tuntungan mo yung IMG mismo. Bakit? Sapagkat when you are a leader, you are going to take charge. When you are a leader, you are going to the first to do things. Di ba? Hindi to leadership na kung saan ikaw yung nasa dulo. Di ba? Ang leader natin dito is kinakailangan na sa forefront ka. Bago mangyari sa iba, sa iyo muna. Di ba? Bakit? Sapagkat ang leadership natin dito is model leadership. Di ba? Ibig sabihin, nakikita nila sa iyo, yun din ang gagayahin nila. Di ba? Kasi kung again, pagka ikaw ay wala, di wala din sila. Ang ibig sabihin, we wanted people to do it first. Na? So bakit kung ano ngayon, niran ko na maging marketing director muna para ipakita doon sa aking mga kasama na pwede natin gawin ito kahit nandito tayo sa Saudi Arabia. We can be marketing director. O naging marketing director ako. O di, let's run for senior marketing director. And then we did it. Di ba? O ibig sabihin, if I can do it, then you can do it pala. Ay, o nagawa ni Tito Joy, so gawin natin yan. Di ba? O one time, we participated doon sa amazing trip sa Barcelona. Di ba? O kung nagawa ni Tito Joey yan, and we are all here in Saudi Arabia, din magagawa din natin yan. Bakit? Kasi tulong-tulong tayong ginawa yun eh. O di gagawa pa tayo, dadami pa tayo dito para mas marami tayong magtutulong. So marami na tayo makakapag-participate. Di ba? Because leaders is something na siya po yung mauna. Kasi ayaw naman nung iba, di ba? Kasi baka mamaya, pag napunta ka dun sa tubig, malalim pala, edi malunod ka. So, kinakailangan, ikaw muna yung mag-dive doon. And then, kapag nakita mo, pagkatapos mong na-dive, pwede ka naman palang makaahon, then gagawin din ng mga iyon. Di ba? Kasi nakita nila na doable pala eh. Di ba? So, ang leadership dito sa atin is dapat manguna ka. Kapag hindi ka manguna, sino naman ang susunod sa iyo? Kasi nga, ang ating leadership is, sabi nga nila, follow the leader, follow the leader. Paano kung wala ka nang pinapalo? Di ba? So, itong ginagawa natin is that in order for us to be successful in IMG, dapat gawin natin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-stop. Kasi kung nag-stop ka, nag-quit ka, natakot ka, negative ka, o di lahat ng iyong mga kasama, ganun din ang mangyayari kasi nakikita nila sa iyo. So, ang lahat ng ating mga kasama, nung mag-sign ka as member ng IMG, and then you wanted to be a winner here, you should be a leader. Sapagkat ang leader is the one who communicates. So, kinakailangan nga ang communication. Di ba? Kapag ikaw leader, dapat nag-train ka. Dapat ikaw ang nagsasalita. Dapat ikaw yung nagpapaliwanag. Di ba? Sabi ng yung author ng The Millionaire's book, di ba? Oy, kung gusto mo yung pinakamaganda na profession, dapat nagtuturo ka. Yang nagtuturo o kaya naggagawa ng presentation,
kapag ikaw'y nasa stage, di ba pinapakinggan ka? Di ba nakikinig sa iyo kung anong sasabihin mo? Ang ibig sabihin, you acted as an expert in particular topic. Kapag ka nag-expert ka doon sa particular topic, then marami ang makikinig sa iyo. Marami ang sasama sa iyo. Pero kapag ka ikaw ay may alam, tapos hindi ka marunong para ipaliwanag ito, ipipresent ito, then ibig sabihin, hindi ka eksperto para sa bagay na yon. So ang ginagawa natin dito is a form of leadership. A leadership na dapat gawin mo lahat, ikaw unang mag-take ng risk upang ipakita sa lahat na ito ay may mangyayari at maganda ang kinakalabasan. So we wanted you to be successful in IMG. And in order to be successful in IMG, I think you should always act and do things, speak as a leader. Okay? So the leader is yung mga tao na gumagawa nito. And because nagawa nila, then they are going to be emulated. Ito yung mga leader na ating susundan. Di ba? So kung paanong sinusundan natin yung mga leader before us, pwede din ganun din ang mga leader after us. Sapagkat hindi natin ililid ang mga tao sa bangin. Hindi yung papasakayin natin sila sa tricycle, di ba? Ikaw yung driver, and pagkatapos, ida-drive mo yung sasakyan sa bangin. No. Sapagkat ang kasama natin sa grupong ito ay ang ating mga kapamilya at ang ating mga kaibigan. So, what we are going to do is only one thing, and that is to win. Now, the question, do you want to win in IMG? Then, be a leader and practice all the things that we have said from 1 to 9. Good afternoon po. Yan na, tapos na. Thank you po, Tito CEO. Ayan. And we are now ready po para sa ating question and answer before we have our another membership orientation, I think, by 6 p.m. po. O, sharing na tayo. Doon sa 10 na mga ginagawa, nagawa na ba natin lahat yon? O, kung nagawa na natin yon, then winners na tayo. Kapag mayroon ka bang parang hindi kayang gawin, positive ba tayo palagi? Nakapag-isip ka na ba na sana mag-quit ka na, pero tinuloy mo pa din? Ginagawa ba natin yung ating mission sa IMG kasi may nagpupush lang sa atin o we are doing this because we love the mission? Wala, natulog na sila. We don't hear the mission. Yan, we don't love the mission. We don't hear the mission. No reaction at all. CEO. Oh, Doc. Yes, sir. Yes, Ito magandang si hapon po. Tito, mabuti pa ito si Tito Doc, palaging gising. Merinda tayo muna. Oo nga. So, Share ka dito, Doc. may Ano share ba? ko lang is that Doon ba sa 10, ano yung ano ngayon? Ano yung pinaka gusto mo doon na yung nagmo-motivate sa iyo to be a winner in IMG? siguro yung kuwan ko ron is that I simply love what I'm doing. Yes. Oo. Kasi unang-una, if you love what you do,
you don't even think na yung pera kaagad eh. Yes. Oo, kasi kapag iniisip mo yung isang bagay, let's say sa mga advocacy tulad nito, if you are always thinking about money, no, in every effort that you do, pera kaya iniisip mo, most likely you will not succeed. Kasi kapag iniisip mong pera agad, so and there will be some factors na that hinders your action. So madali ka madismaya eh. So kapag dumating yung mga points na nagkaroon ng mga discouragement, so Una you ka will na withdraw. mag-quit, di You will ba? quit. Yes. So Correct. kapag nag-quit ka, eh of course alam naman natin that all the quitters never wins. Wow, correct. So kaya siguro just go on with this mission, just enjoy, and then just love what you do, and then the reward will come after. Yes. Lalo na sa iyo kasi sa iyo very natural na lang eh kasi ikaw is born teacher talaga eh. You are your passion is in teaching people kaya Yeah, tama po madali yun. sa iyo. Eh paano yung iba? Di ba? So, yung iba kailangan i-develop iyon. Kung gusto nating maging winner, eh dapat hindi tayo mag-count muna doon sa something that are material. Dapat magsimula muna siguro tayo sa passion of ano yun, i-internalize itong ating passion para maging mapamahal sa atin. You know? Correct. Kasi ikaw, sa iyo, kwan na yun eh, natural na sa iyo yun eh. Kasi naging parang naging natural dahil naging practice ko na eh. Oo, di ba? Oo. At saka siguro is that hindi naman siguro from the start ay naging natural sa akin yon kasi unang-una dati ako nung ginagawa ko yung passion of teaching or sharing na ito Oo. ay medyo iba yung kwan sa akin eh, no? Iba kasi dati yung orientation ko iba kasi unang-una political science ako dati. Oo nga pala. So eh, yung no? political science iba yung orientation namin. Iba yung orientation. So when we serve, politiko, no, or we Oo. know something, we are expecting something in return. Oo. So although service pa rin yun. Yes. Pero since nga na yung orientation ng government service is different rather than that of in the teaching profession, so iba. Kaya dati nung ako ay nagtuturo nung hindi pa ako nag-aral ng education, medyo cruel ako eh. Okay. Oo. Pero nung nag-aral na ako ng education, Naging teacher ka na naging very compassionate na ako. So naging humane, no? May changes din. May changes. Nagkaroon ng changes, oo. At saka doon nagsimula na siguro nung matutunan ko yung mga principles of teaching na yan, no? All about, kasi ang sa teachers nituro, no? We must have to teach by the heart, ang sinasabi palagi. So kasi kapag by the heart yung ginagawa mo, eh para maging natural lang lahat at you will learn to love what you do. Yes. Now if you love what you do, so most likely you will forget about compensation. Yes. And everything that you do, at even just by simple things na matanggap mo by yung sinasabi ng iba na thank you, that would be enough. And yung kagandahan dito sa atin sa IMG, kapag you forget about compensation, ay compensation ay talagang hindi ka malilimutan. Sapagkat sabi ko nga is that when you love what you do, ang compensation will be more than you expected. Yeah, that's right. Lalo na sa IMG. Kaya if you wanted to win, ito na yung yung isang opportunity for you to do it. And if you wanted to test it, then that's what we're doing. We're trying it. And ako, for example, for me, 5 years na, more than 5 years na ako sa IMG, I know. And slowly, hindi naman nakaagad mabilis yung aking pag-move sa IMG. And I feel it, di ba?
Kaya sabi ko nga sa inyo, mahiya naman ako sa tawagin niya akong CEO kung yung aking compensation ay parang supervisor lamang, di ba? So dapat kapag ka CEO ka, dapat ano nga yun, at least 100,000 naman yung iyong komisyon, di ba? Kasi kapag ka hindi, soli ko na lang yung aking posisyon. Kaya if you wanted to do that, and then walang magsa-stop sa inyo. Walang magsa-stop sa atin. It is only us who is going to do it. So, let's do. And what we are going to do, very simple lang naman. Love what we are doing and continue the mission. Maaring may mga days na 0, pero ganun talaga eh. But it doesn't matter na talo tayo doon. Parang may mga days na down lang yon, but it is only like the wave na kinakailangan mo mag-pull back para mas malakas at malaki ka pagsampa mo ulit sa dalampasigan. So kinakailangan na may mga down ka din in order for you to prepare for a bigger ups. And I think it's also nice to have some sad experiences, no, yung mga failures, mga discouragement na yan. Kasi yung mga, I remember, alam niyo kung bakit sa akin medyo marami rin akong failures, pero marami rin na overcome na mga failures, no? Na-succeed sa mga failures. Dahil I think ang una-una sa totoo lang na nagkaroon sa akin ng na-implant sa mind ko na parang para sa akin discouragement yun, pero very strong yung impact sa life ko na naging motivation para sa akin. It was because father. Kasi ang father ko talagang very disciplinarian yun eh. Oo. Disciplinarian ang father ko. Pagkatapos narinig ko sa kanya mga para ako na challenge nung binanggit niya yung negative para sa akin, no? Oo. At that time I was still young. I was I think elementary pa ako noon, no? Kasi nung elementary ako, talaga yung pag-aaral halos walang-wala talaga sa kon ko yon dahil una, siyempre sino ba naman mag-excel sa klase na kung saan halos wala kang tulog, no? Sa murang edad na yan halos hanap buhay ang nakatuon ng kuan mo, ang mo, no, para makatulong sa pamilya. So pero ganoon pa man nung kuan kasi ang tatay ko hindi ko malaman kung anong kuan niya na parang hindi niya naisip na kuan na dahil ikaw ang katuwang ko, no, maintindihan ko na mababa ang grades mo or mahina ka sa klase or whatever. Pero parang na-challenge pa ako sa sinasabi niya, no, na dapat I mean yung pagkakuha niya sa akin parang nakuha ako na sinasabi niya na hindi ko alam kung negative o positive yun para sa sinabi niya sa akin or maaaring nga yun ay motivation sa akin. Pero para sa akin nasaktan ako no. Sinabi niya na parang pangit ka na nga pagkatapos bobo ka pa. Bobo ka pa. So parang yun ang nag-implant sa mind ko. Nasabi ko simula noon patutunayan ko yan na maaring pangit ako pero hindi ako bobo. Hindi ako bobo. Kasi nga ang noon halos walang time talaga sa pag-aaral ng elementary, no? Pero siguro sa tatay ko dahil hindi ko alam kung anong nasa ako niya na kasi nung time noon nung kapag nag-aaral ako noon pag weekdays wala kasi ako sa bukid mayroon kaming tirahan sa baryo na kung saan kami mga estudyante na sa baryo malapit sa eskwelahan. Hindi alam kasi na ang buhay ko paggabi ay nangingisda ako. Para may pang-ulam kami ng mga kapatid ko, may mga may pangtinda ako, para may pangbaon-baon din sa eskwelahan. So pero para sa akin, naging challenge sa akin Naging challenge kasi unang-una, pagka-graduate ko noon, kaya nga nung time no, parang na-punish niya ako, no? Naparusahan ako na kung saan napatigil ako sa pag-aaral. At parang gusto niya na ma-internalize ko muna. So later on, after 2 years, nag-back to school ako, nag-high school. At doon, pinakita ako na talagang mali. Hindi ako ganon na inakala na mahina. Kaya
eventually nagkaroon ng parang 360 turnaround. Kaya doon, doon ko naman na feel na parang ako yung pinaka-special na anak na. No? o di ano nga yun, ano feeling mo? Di ba coaching yun, di ba? Yun po. So Diba? parang tama yun ang kwan ng Kasi coach. Kung saan ang coach kasi pwede kang pagalitan, paluin ka pa nga. Huwag ka nang mag-aral kasi nagtinutulungan mo naman ako di ba? Mm. Pero inalila ka na nga, mahirap na nga, pero ano nga yun, kinuwan ka pa no? Nakarinig ka pa nung hindi maganda na naging basis mo para ka mag-thrive. O di ba? So ang dating sa iyo naging positive, di ba? Opo, tama yun. Tama. Pero kung ikaw negative individual, magre-rebelde ka, di ba? Okay. Maring lalong tatamarin ka na, hindi ka pa susunod sa magulang mo, pero at least ikaw very positive. Ang sinabi ng coach mo, naging inspiration and motivation pa to prove him wrong, o di you are very galing. Galing, Doc. Very appreciative. Kaya nung simula noon, parang naging lahat na naging positive na sa akin yung mga sinabi ng tatay ko. No. Maring nasaktan ako, pero nung ginawa ko na parang sinunod ko yung coach ko, maganda ang naging resulta. Kaya parang pareho na. Pinakita naman niya yung appreciation niya nung ginawa mo yung ini-expect niya sa iyo. Naging very proud na siya sa akin nung nag-excel ako sa klase. At saka sa akin, parang pinagmalaki ko siya, no? Kasi tulad ng mga kasama natin dito, marami rin kaming magkakapatid. Sabi nga ng mga kapitbahay namin, isang dump truck daw kami na magkakapatid, kaya walang pag-asa namin makatapos ng college. Kaya yung mga tao na ganun yung impression sa amin, sila ang hindi nakapagtapos. Kami lahat na magkakapatid na 8, tapos lahat. Yes. Kasi ngayon, kayo mga positive individual kaya kahit na anong ibabato sa iyo, hindi yun magiging negative. It will always be a stepping forward, di ba? Yung mga tao daw na binabato ng putik, hindi ito nagiging grave, kundi naging stepping stone pa para makalabas doon. So, very nice. O sino pa yung may realization how yung 10 na winning ano yan? Winning steps o kaya naman ay 10 special sa atin para maging winner sa IMG. May pa tayo, may 15 minutes pa. 6 o'clock pa yung susunod nating training Nakaka-inspire si Doc Joy, Sir Joey. Yes, so that's that's the inspiration that we need. And siguro karamihan naman sa atin na nandito ganun din. Kaya nga, puro tayo positive individual And because of that, we will always be winner, di ba, Tita Grace? Oo naman po. Siguro malaki talaga yung impact pag you undergo in this such kind of experiences in life. Kasi if you are in the bubble, talagang pipilitin mong palakihin yung bubble mo para lumaki yung pag-iikutan mo and you can get out eventually. Yes. Nakaka-relate din kasi ako dun sa life story ni Doc Joy. Though, hindi naman ganun, mahirap ang buhay. But then, ganun din yung papa ko. Yung papa ko kasi yung mindset niya is, dahil laki nga siya sa hirap, yung mindset niya, sabi niya sa mama namin. Hindi niya sinasabi sa amin, but sinasabi niya sa mama ko. And then yung mother namin, yun yung nasasabi sa amin. Siguro dahil na din sa inis niya sa papa ko minsan. Pag nag-aaway sila, nasasabi niya nung bata pa kami. And then, kasi alam niyo, pag bata tayo, parang tayong sponge kasi, na lahat ng nasasabi ng magulang mo, nare-retain sa utak mo. And then, napupunta yun sa puso mo, naproprocess siya, at nagiging, it's either it will become your motivation or it will become, parang pain sa'yo na magalit ka sa parents mo yung gana. Kung negative individual ka, pero pag positive ka, it will always be a motivation. Oo, and then,
lagi sinasabi kasi ng papa ko sa mama ko noon na okay na yung mga anak mo kahit hindi sila mag-aral hanggang elementary lang sila, wag mo nang high schoolin or pa-colleging kasi walang pang bayad ng tuition fee. Alam mo yung mga ganun sa hirap ng buhay. And then it motivates my mom na magtrabaho siya ng magtrabaho. Ang daming pinasukan ng mama ko, lahat ng mga MLM siguro ng mga panahon niya ginawa niya na. So and then lahat basta ang dami niyang ginawa. And then, through her experience, nakikita ko habang bata ko, dito yung kuya ko, he can testify on it. So, nakita namin talaga between my mom and sa mama ko at sa papa ko, yung mama talaga namin, siya talaga yung nakitaan namin talagang naghirap para iahon kami makapag-aral. And then, I really thank God na mayroon akong ganong parent na talagang who really exert their effort para kasi naranasan nila yung hirap ayaw nila maranasan ng mga anak nila. Siguro malaking impact yun sa akin bilang isang magulang na din na kahit sabihin natin na yung buhay namin ngayon is hindi mahirap, kundi praise be to God is andito sa UK nakapagtrabaho, yung mga anak mo is hindi nagugutom, na ibibigay mo yung gusto nila, but yet still, you still have this responsibility as a parent na i-raise sila, ihanda yung future nila. So siguro, sa sarili ko, like, in here sa IMG, I've been here for 2 months pa lang. And then I've been through in different kinds of companies, mga networking, MLM, mga crowdfunding, mga ganyan. And then lahat yun is nagiging failure. Hindi siya nag-last. Kasi, alam mo yung may teacher kasi tayo na we test on water sometimes. And then pag na-test mo, and then na-feel mo na it won't work for me, then aalis ka, hanap ka ulit ng ibang avenue. And then until such time na parang napagod na din ako. From the last investment na ginawa namin na malaki ang nawala. And then, napagod ako and na-disappoint ako. And then sabi ko during the lockdown na it's not the end. Paano na lang yung mga pangarap ko? Paano na lang yung mga pangarap namin para sa mga anak namin? And then, siguro it is such a perfect timing. Yun yung sinasabi na may perfect time para sa bawat isa. So, binalikan ko ulit yung IMG. Inaral ko siya ulit. And then, I decided to join in. And then, unang-unang iniisip ko is mag-i-invest lang talaga ako sa mutual fund. Yun naman talaga lahat sa atin yung mutual fund ang iniisip natin. And then nung nalaman ko yung mission niya, doon ako na in love sa mission. Kasi sabi ko ito yung hinahanap ko noon pa. Yung magiging daan ka para matutunan ng mga tao yung mga ganitong klaseng edukasyon kasi hindi to tinuturo sa atin. Imagine mo ilang kumpanya na ang naranasan ko ni isa sa mga tinuturo natin sa IMG hindi tinuturo sa mga ganong klaseng company. And nandito sa IMG, binibigay na sa'yo lahat, binibigay na, inalalapag na sa'yo lahat sa table. You just have to pick them and use them. So, sabi ko nga, napakaganda. And I just hope, ang daming rejections for the past 2 months. And then, most of them are my friends, of course, yung mga families mo. Yung immediate family ko, like yung kuya ko, yung mga kapatid ko, yun ay mabilis-bilis namin na kasi pinapagalitan. Nalungkot ka din. Oo nalungkot talaga ako kasi marami akong mga friends lalo na dito sa UK at sa mga ibang bansa na alam mo yung mga close friend mo, mga kumare mo, kumpare mo, and then one of my friend talaga na naapektuhan ako, sinabi niya sa akin, sige kayo na lang dyan, baka mas makakatulong sa inyo yan. Parang, ouch, sasakit naman, no? Tapos, ganun ba? And then, nung time na yun, talagang napaisip ako. Tapos, parang gusto kong umiyak. Pero sabi ko, hindi ako pwedeng manlumo. Hindi ako pwedeng mahiya sa pag-share ko sa kanya. Kasi alam kong, kahit nagtatrabaho sila ng magandang kinikita nila ngayon, one day, they will realize they will come back for this one. Kaya sabi ko, ipagpapatuloy ko to. And then, nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-training. Nag-training ng MO first time. And then, sabi ko, hindi siya impromptu na gusto kong mag-training. Kundi talagang sabi ko, gusto ko siyang gawin. Gusto ko talaga siyang gawin kasi sabi ko nga sa post ko kanina, how will you be able to know that you can how far you can fly if you will not spread your wings and fly and try to fly. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko siyang subukan. And then dahil nakikita ko rin at nararamdaman ko sa sarili ko na this is the thing that I wanted to do sa buhay ko. So kahit magturo ako na magturo hanggang tumanda ako, I don't mind. Sabi ko kasi this is for my children's future at ang matututunan nila dito, ituturo rin nila sa mga anak nila dahil kasama ito sa sistema ng buhay natin. Kasi tayo naman, we cannot live without money.
Yung money naman kasi ang nagiging ano sa mundo. So, kung, di ba, and if you don't know how to manage your money, how to let that money work for you, talaga magiging alipin ka ng pera habang buhay, and we don't want that. Kaya tayo nagtuturo sa mga tao. So, yeah, it's just a motivation sa lahat na no matter what we've been through, patuloy lang po tayo, and in case hindi nyo pa nakita yung kagandahan or yung pagmamahal nyo sa IMJ, sa company is siguro mas bigyan niyo ng panahon na intindihin siya at tignan yung komunidad mo, yung environment mo, yung ekonomiya, yung bansa, mga news, doon natin makikita na kailangan ito para sa lahat. Yes. Yun po. Kaya nga nung kanina nung iyong MO, ngayon feel ko yung iyong yung iyong energy, yung iyong conviction, kasi doon mo naman makikita kapag nagsasalita ka kung hindi ka sigurado sa sinasabi mo, feel yun. Pero kanina ngayon niyakap mo yung ating mission at yung ating krusada. Ibig sabihin ngayon nafi-feel yon. And hindi ka pwedeng magsalita ng ganun kung wala kang paniwala. So, Totoo. yung doubt na wala. Totoo po yun. Alam niyo po, during the first 2 weeks ko na pagsisimula ito sa IMG, yung asawa ko, parang hindi siya convinced, nagagalit pa siya sa akin kasi during that time talagang focus ako sa pakikinig, talagang nagre-research ako, nagigising ako ng madaling araw para mag-attend ng mga leaders training. Alam mo lahat, and on that time din, merong mga convention sa US, sa WSB, parang sunod-sunod, para bang pinukpok ako ng training during those weeks. And then, siguro timing din talaga na pinukpok ako ng training para mas maintindihan ko fully yung kabuuan ng company. And it really helps me a lot nung mga panahon na yon. 2 weeks lang yung asawa ko galit siya sa akin. Alam niyo kasi ang kilala niya kasi ako na pag may nakita ako, talagang titignan ko yan, mag-join ako, ganyan ako. And then, after ilang buwan, mawawala, magiging failure. So, kilala niya ako na gano'n. Tapos, I praise God kasi ngayon, na siya, naintindihan niya at nakikita niya yung kagandahan. So, yan, ko siya na I encourage him to join. I encourage him to attend the training. At least sa kaso mo, kapag ka daw sabihan ko siya, sabi ko sa kanya, how will you be able to understand if you are not attending the training? Pag may kasama ka sa buhay, you really get them in sa ginagawa ninyo lahat. Isa yung heart nyo. So, at least sa iyo, 'di ba? Kapag ka nagpadala ka ng missile sa atmosphere, kinakailangan malakas para makakalabas ka doon sa pull ng gravity. O ikaw na nalampasan mo na 'yon. Kaya napakalaki ng trust rating mo doon sa ating ginagawa. And grateful na naabot mo 'yon. Kasi kahit na ano pang sasabihin ko dito, sa ano man ang ipapakita ko sa iyo, hangga't hindi mo siya ina-accept, ay hindi ka kailanman magkaroon ng conviction para i-share ito na parang inako mo na sa iyo siya. Totoo. Siguro, Kuya Sir Joey, kailangan mo talaga buksan yung puso at eyes mo sa mga nangyayari sa mundo. And what the people needs at ano yung solusyon sa problema. And you can be a part of that problem or you can be the part of the solution, di ba? So, alin sa dalawa gusto mong piliin? Kung gusto mong maging problema ka sa mundo, nasa sayo na yon. So, in-accept mo na. So, in accepting it means na hindi magiging madali. But at least, kung ano man ang makikita mo o madadaanan mo on the way, hindi ka na madali-dali
mapapupul back. Kasi, Oo. So Alam mo- dami-dami ba naman ng naranasan mo, di ba? Eh, mapupull back ka pa ba kung nakikita mo na yung love mo dito? yes, Eh, yes. para bang sa dami ng nakarelasyon mo, kung nakita mo na yung true love mo, aalis ka pa ba? Ganun Yes. siya. Very So, nice. Oo. Very enlightening pan yan. Sharing sa iyo, Miss Grace. Thank you very Opo. much. And then, totoo din po yung sinasabi ni Sir Joey kanina na talagang pag this passion mo na to, minamahal mo yung ginagawa mo, you don't look for the commission eh. Hindi mo na tinitignan kung magkano kikitain mo. What you're looking for is to really educate people eh. Kaya Yes. nalulungkot kapag nare-reject ka, pero it will give you more motivation to para kulitin sila talaga. Kulitin talaga sila. At And, least yun, it will add conviction para mas marami ka pang maimbita. Oo. Kahit na mahirap, talagang challenge siya, to be honest. Challenge ang Wala ma-reset naman. ang mindset ng tao. Sabi ko nga, iniimbita lang natin sila. Kapag nag-attend sila ng ating webinar, salamat. At least Oo. na-impart natin sa kanila. It doesn't matter. Pero syempre, kapag nakapag-attend na sila, balik-balikan mo pa din and do the follow-up. Yes. Okay. Yeah, follow-up is Alam na importante. natin na nature na yung mga tao na maaring nag-oo sila habang nandiyan, pero pagka preoccupied na naman sila sa busy life, mawawala na naman yun. So, i-remind mo lang. Tama po. Okay, so ano ngayon? 6 o'clock na ata. Sino ba yung susunod natin na magsiseminar? Nandito na pala si Kuya pala yung magkukuhan ngayon eh. 6 o'clock na ata.